Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Now, meron tayong re-react na video, no? Ito yung ni-request lang sa atin ni Ma'am Arian Peralta. Mamaya may magagalit na naman at sasabihin na naman, ginagamit mo yung ibang tao para kumita! Ayun o, ni-request sa akin, Arian Peralta. Awayin nyo si Ma'am Arian Peralta, ha? Ito yung ni-request sa akin. Yung sa channel ni Sir Romel Chica Network. Ito yung ang title, Diwata, kamusta na nga ba pagkatapos na matalo sa eleksyon. So, gusto niya marinig yung opinion ko tungkol sa mga sinasabi ni Diwata. Kaya re-reactan natin, ha? Re-reactan. So, mapapanood nyo dito sa channel ko, reaction video ko, hindi yung gusto nyong marinig. Kung nanood kayo sa akin, pagtiisan nyo yung mga sinasabi ko. Anyway, so ito na yung video, no? Ang sabi ng iba, lakihan mo yung screen ng nanaraka mo. Hindi pwede. Yung kalayaan po na mapanood nyo to ng buong buo na walang interruption ay dun po sa may-ari ng channel. Ang mapanood nyo po dito ay ako. Yung reaction video ko. Diba? So ito na yung video. Panoorin natin yung interview. Ito ang kausap mo. Lahat ng gusto niyo marinig, maririnig niyo at sasagutin niya ng walang takot ang mga Hindi ko naman kukumpletuhin to, pag yung mga topic na hindi na relevant sa basta parang hindi na siya importante, hindi ko nararaakan. Yung mga yung mga maiinit lang. Usapan ngayong issue. Ladies and gentlemen, Diwata! Ang nag-iisang Diwata! Hello. Maganda ba ako? Magandang araw sa inyo. Sanay na siya sa buhay ng yung ganyan. Hindi na siya mahiyain. Maraming salamat. Nagkita na naman tayo for the third time o fourth time around na. Apat na. Dito ngayon, kasi kadalasan nagkikita tayo doon lang sa Parisan. Pero ngayon, dito naman sa bahay ko. At maraming salamat kasi pinagkatiwalaan mo. Actually, ganda ng bahay ni Diwata, no? Niya po ipakita kung saan po siya nakatira. Isa po sa tinitirhan niya. Ayan, nandito po kami sa Good yun, marami siyang property. Kasi doon sa intro ng video na to, pinakita niya parang isang compound eh. 'Di ba? At least kahit pa paano may kinapuntahan yung pinaghirapan ni Diwata. Bago man siya bumagsak. Hindi, pero at least 'di ba? Nakapundar siya. Wala yun, okay na yun. Ngayon mga kachika, napasugod po ako dito dahil syempre hanapan naman natin ng panig si Diwata sa mga naglalabasang issue. Ay, oo nga. Alam mo ba, ang dami-dami ko kasi nakikita ngayon, iba't ibang post sa social media na ako yung post. Ano ba yung nakita mong post? Nakita ko na laos ka na. Laos na ako, okay lang. At least na naranasan kong sumikat, kayo, mananatiling laos. Buting. Pero kung tutusin, hindi maganda yun eh, di ba? Mas gusto niyang kinaiinisan siya ng tao. Kasi may art kasi yan eh. Alam mo, there was a time na, di ba may mga basher si Diwata? May nagtatanggol pa kay Diwata dati nun eh. Di ba? Yung pag-retaliate do sa mga basher mo, na yon, trabaho na yun ng mga nagtatanggol sa'yo. Eh, ang problema kasi pinatulan mo pa eh. Di ba? Mahirap nga naman yan na hindi pumatol, lalo na kung nakakabwisit yung sinasabi sa iyo. Pero sa status mo kasi na sobrang sikat mo dati, dapat kasi hindi mo na pinatulan talaga eh. 'Di ba? May mga defender ka naman dati nun. Para saan pa yung pagbablog nila na yun kung hindi ka ipagtatanggol? Pinagkakitaan ka nga, 'di ba? Pagtanggol ka rin nila. 'Di ba? Hindi ka na dapat nakihalo diyan. Nag-focus ka na lang sana do sa ginagawa mo. Parang sino ba yung mga vlogger? Si Wamos, di ba? Marami din basher. Paminsan-minsan lang siya pumatol. Pero ang focus ni Wamos, wala lang. Yung gumawa lang siya ng video, di ba? Bibihira sa kanila yung mga bigati na vlogger. Bibihira silang, hindi man sila perfecto na hindi sila pumapatol, pero bibihira ka makarinig na pinatulan yung basher eh. Kasi nga, hindi nila level dapat yun. Ngayon kung nasasaktan ka dun sa mga or naapektuhan ka dun sa mga basher, feeling ko kalibel lang kita. 'Di ba?
Kasi yung tolerance mo mahina. Kasi ito kasi yung kapalit pagka sumikat ka kasi, dadami din talaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na lahat mahal ka ng tao. Dadami din naman ang magmamahal sa'yo, pero dadami din ang may galit sa'yo. Yung dahilan ng pagkagalit sa'yo, inggit man yon or ano, wala ka na magagawa dun Di ba? Yun ang laro ng social media. Hindi naman porkit din naman nagalit sa'yo, inainggit sa'yo, pwedeng nabubwisit lang sa'yo pag nakikita ka. Di ba? Nga sa'yo, nga na, ang yabang-yabang mo kasi. Wala naman siguro bago doon. Alam mo, simula kasi nung dumami yung basher ko dahil doon sa hindi ako nagpa-picture. Ang dami ng caption. Kasi ito nga lang, ang dami ng kinakaption nila ng mga fake news naglalabasan. I do agree, no? I do agree na na-discuss na natin yan Kadalasan ng mga ginagawang post sa kanya, fake news talaga. Katulad nung umiiyak siya, ibang event yun Tapos pinalalabas ng iba na umiyak siya dahil natalo. Hindi yun Pero at the same time, yung sinasabi mo dito na nagalit yung mga tao. Wala naman siguro bago doon. Alam mo, simula kasi nung dumami yung basher ko dahil doon sa hindi ako nagpa-picture. Hindi dahil sa hindi ka nagpa-picture Dahil bastos ka lang talaga. Wala kang breeding. Yung hindi pagpapapicture kasi, may art yun na tumanggi Nagagawa ng ibang artista yun nang hindi ka bastos. 'Di ba? Yes, kailangan mo talagang hindi naman sa sinasabing mamlastic ka kasi ang unang depensa diyan. Hindi nagpapakatotoo lang kasi ako. Yun talaga ako 'di ba? Pero iba kasi yung pagpapakatotoo sa pagiging professional. Magkaiba kasi yun Ang pagpapakatotoo, let's say halimbawa tinanong ka gusto mo ba itong lasa ng luto ko? Kung magpapaka-plastic ka, masarap kahit hindi kahit hindi, ibig sabihin, masarap kahit hindi naman. 'Di ba? Sinasabi mo masarap, pina-plastic mo yung tao. Pero pagka magiging professional ka, sasabihin mo, okay na sana kaya lang medyo maalat Medyo dagdagan mo na sabaw para mawala yung alat. Yung magsasabi ka na hindi ka naman nakakasakit. Hindi naman mga budol yung hindi naman mga budol yung kausap mo mga fans mo yun 'Di ba? Hindi mo naman originally talaga, hindi mo naman talaga mga basher yung mga yan. Mga fans mo yung mga yan. Nabwisit lang talaga sa ugali mo. Hindi naman from the very beginning ang daming ang humahanga sa'yo, kaya nga dumami ang kumain sa'yo Ibig sabihin, majority ng mga sa'yo, humahanga sa'yo talaga, mga pumupunta sa'yo. Hindi talaga sila basher. Naging basher na lang kasi sa ugali mo kasi. 'Di ba? Yun, wag mo sabihin na dahil hindi ka nagpa-picture. Kasi pwede kang tumanggi ng ng yung alam mo yun na maayos yung sinasabi mo. Na halimbawa marami nagpa-picture, stop muna tayo papahinga muna ako. Babawi tayo mamaya paglabas ko I'm sorry. Papahinga lang po muna ako. Ganon, hindi yung, wala akong time sa'yo, wala akong panahon. 'Di ba? Tapos magpapapicture sa'yo doon, nakasimangot ka lagi. Kung ayaw mong mapicturean ka, di pumasok ka doon sa loob ng opisina mo. Or kung gusto mong lumabas at para tingnan yung negosyo mo, mag-set ka ng perimeter doon na bawal lumampas doon yung mga tao. Maraming paraan. 'Di ba? Ka lang talaga, ang naging tingin mo na lang kasi sa sarili mo during the kasikatan mo, parang parang hindi mauubos, yun ang tingin mo Parang hindi mo na need pangalagaan. Kasi talagang sikat ka na talaga. 'Di ba? Kaya nga accurate din yung sinasabi ni Makagago na lumaki din talaga ulo mo. Dami ng caption. Kasi ito nga lang, ang dami ng kinakaption nila ng mga fake news naglalabas. Agree naman ako dyan. Fake yung iba. Tulad nitong trending na naman nung mga nakaraan araw lang, yung sa eroplano ko na may nag-caption na, panood mo ba yun? Ito papakita natin. Ayan Ang lungkot lang sa part na parang di ka kilala ng mga tao sa... Pero nagsimula ito siguro sa ganyan Hindi naman
dito sa post na to kasi, hindi naman sinabi mo yan eh. 'Di ba? Hanggang sa nag-evolve na to na nagkaroon na lang ng Diwata, tapos kinote na yan. Pero kung ito yung original kasi, hindi naman sinasabi ditong sinabi mo yan eh. 'Di ba? Parang sinabi lang dito, ang lungkot lang sa part na parang di ka kilala ng mga tao sa loob ng airplane. Hindi ito sinabi mo. Hindi naman ito fake news. Siguro ito yung feelings nung nag-post niyan. Then na-misunderstood na lang ng mga tao na yan yung sinabi mo. 'Di ba? Nalungkot daw ako kasi wala daw pumansa sa akin. Sabi ko, Diyos ko, sino ba ako para? At saka, wala sa akin yung ganon, di ba? Yung mga ganon eksena. Basta ang daming fake news. Tapos ngayon, ang dami ko nababasa na naman na nag-iiyak daw ako dahil natalo sa Windows. Ito, fake talaga to. Fake talaga to kasi ibang event ito eh. Party list, kung ano-ano mga issue nila. Alam mo, sa part talaga nakakalungkot. Kasi syempre, di ba, mas masaya kung nanalo sana. Pero, hindi naman parang, pero yung iyak-iyak ako na tulad na nakikita na sa social media na iba naman yung... Ito, kasi na, ano eh, ayan o, sabi sa inyo, emotional si Diwata ng makatanggap ng regalo galing sa kanyang supporters. Ito yan eh, yung regalo na yan eh. Natatandaan ko to. Yan yung original na video. Then, nilagyan na lang ng caption yung bandang huli na, na dahil natalo. Diba? Ito yung sinasabi ko. Hinahanap ko ito, original video ito, pinakita na nila. Picture ko na yon, tapos kinakapsyonan nila ng ganon. Ang daming fake news talaga sa social media. Oo, kaya nga nagulat ako. Tapos ito pa nga, yung nakita ko doon na akala mo naman kung makapag-comment, hawak na nila ang pagkatao ko. Tapos pag binuksan mo yung profile na, Diyos ko, mukhang hindi nga kumakain sa isang araw yan. Ito yung maling-mali, men. Ito yung maling-mali. Pwede mo siyang sagutin na yung mga sinasabi mo na yan, sa isip mo na lang yung dapat. Pero kung pinapakita mo sa tao na ganito ka mag-isip, mukhang di nga kumakain ng isang araw, dahil nandun ka rin ng galing dati eh. Nung ikaw ba naghihirap dati, may nasasabi ka din naman sa mga sa mga sikat nun eh. Hindi naman maganda ito. 'Di ba? Siguro sagutin mo siya ayon dun sa comment niya. Kadalasan ganyan tayo mga Pinoy eh, pagka hindi mo kayang salagin yung sinabi sa iyo, pepersonalin mo. Wala tandaan niyo pag kayo ay naging celebrity, may image ka rin talagang pinangangalagaan. Well, nasa sa kanya 'yon kung gusto niya ibasura yung image niya na 'yon kasi una-una bakit ka ba naging sikat? Yun ang tatanungin natin eh. Bakit ka ba naging sikat? Dahil nga inspiring yung story mo. Hindi naman dahil sa pares mo eh. Kahit saan tayo makapunta, kahit sinong makikipag-argue sa akin, hindi naman dahil sa lasa ng pares mo yung yung dahilan kung ba't ka nang naging sikat eh. Dahil inspiring kasi ang story mo. Nakita nila yung pagiging masipag mo, na once nang galing ka rin dyan, pero tinan mo kung paano ka magsalita. Kita ko doon na akala mo naman kung makapag-comment, hawak na nila ang pagkatao ko. Celebrity ka kasi eh. Kahit nga yung mga artista na yung talaga lehitimong artista, hindi social media kay si Maris Racal, for example. Si Maris Racal, 'di ba, na nalugmok siya sa scandal, 'di ba? Kung ano namang sinabi sa kanya ng tao, pokpok, nakakadiri, mas matindi yun. Pero, nag-ano ba si Maris Racal na ganyan, na akala mo, hawak nila ang pagkatao ko, nakita ko naman ang buhay nila, mukhang hindi kumakain ng isang araw, di ba, men? Yan ang kinakagalit sa'yo ng mga tao. At dyan din nahihirapan yung mga dating defender mo na ipagtanggol ka. Dahil iskwami kang makipag-argue. Celebrity kami eh. Hindi ka naman ako, okay lang na, alam mo, bardagulan tayong dalawa, di ba? Bardagul din ang sagot ko sa'yo. Kasi wala namang mawawala sa akin eh. Pangit na talaga yung image ko. Di ba? Ang daming galit sa akin na tao. Ikaw from the very beginning, mahal ka ng tao.
Dahil inspiring yung ginagawa mo. Tapos ganyan ka, makikita mo dito yung tunay na the way kang humusga ng tao. Kasi hindi ka ganyan eh. Inuulit ko ha, kung ako gumawa ng ganyan, okay pa, dahil masama talaga ang ugali ko. Yung mga nakakapanood sa akin, masama talaga ugali ko, pero ikaw kasi larawan ka ng isang Pinoy na na nagsumikap na ine-expect ng mga tao, ibabahagi mo yung yung magiging humble ka. 'Di ba? Pero wala in the first place, ba't ka ba kinumenta ng ganon? Sa actions mo rin naman 'Di ba? Hindi ka naman kukomenta ng masama kung wala sila nakita na out of inggit. Out of inggit, yun ba ang ibig mo sabihin kaya kinumenta ng ganon? Hindi Pagka sinabi mo na parang pagmamayari yung buhay mo, pag out of inggit, sasabihin lang ng mga yan, pangit ka kasi parang mukha kang kabayo. Mga more on ad hominem yung yung comment sa'yo Well, sometimes meron ding inggit na talagang pinagpukusan ka. Pero I don't think na kukomentan ka ng mga netizen na maliban na lang kung pinagkakakitaan ng netizen yung status ng buhay mo, kakalkalin talaga ang buhay mo. Pero pag yung mga typical na nagko-comment lang, I don't think na na ganun ka-deep yung katulad ng sinasabi mo, unless na lang na may ginawa ka talagang hindi maganda sa publiko na gusto nilang baguhin mo. 'Di ba? Tapos pag binuksan mo yung profile na, Diyos ko, mukhang hindi nga kumakain sa isang araw yata, hindi nakakain. Tapos hindi mga... Grabe Galing sa isang tao na ganun din dati. Parang masama ba yon pag hindi ka makakain ng isang araw? 'Di ba? Nanggaling ka rin doon, successful. Tapos mga comments sila wagas na parang kilalang talaga ng pagkatao ko, diba? Nasasaktan ka pa. Hindi naman kasi ang kinukomentan kasi sa'yo, nakikita nila sa'yo sa social media. Hindi naman kinukomentan doon na ikaw ay lapastangang anak, ikaw ay marami kang biniktima na inutangan mo na hindi mo binayaran. Hindi naman ganun Usually, ang kinukomment lang sa yung nasa surface level lang, yung nakikita nila kung paano ka umakto. 'Di ba? Hindi rin naman sapat na balikan mo sila doon sa personal account nila at tingnan mo yung kabuhayan nila. Actually, yung sakit, oo. Pero kasi, yung basher is walang bilang sa buhay ko. Alam mo kung bakit? Hindi man ako sa kanila kumikita Another kasinungalingan, wala daw bilang sa kanya. Kung walang bilang, bakit mo tinitingnan yung profile? At bakit mo nalaman na parang hindi kumakain ng isang araw? May bilang sa'yo. Sabi mo kanina, nasasaktan ka, di ba? May bilang sa'yo. Di ba? Kabulshitan ito, Diwata May bilang sa'yo. Huwag mo sasabihin na walang bilang. Kaya mo nga nalaman, di ba? Yung parang kamong hindi kumakain ng parang isang beses lang kumain ko sa isang araw. Paano mo nalaman yung walang bilang sa'yo? Di ba? Oo, pero kasi, yung basher is walang bilang sa buhay ko. Alam mo kung bakit? Hindi man ako sa kanila kumikita Hindi kumikita. Excuse me. Dahil sa mga basher mo, kumikita ka sa social media. 'Di ba? Pangalawa, dahil sa basher mo rin, marami ka naging defender. Yung mga defender mo na yon, yun ang kumakain sa'yo dati. Actually nga, mga fans mo dati yan Pinakitaan mo lang ng kawalang hiyaan kaya naging basher na. Ibig sabihin, kumita ka rin sa kanila, bumili din sa'yo yan dati. Or sumuporta din sa'yo dati yan. Yan ang wag na wag yung gagawin as a celebrity, yung i-underestimate nyo yung ginagawa ng tao para sa inyo. Parang ang iniisip pa rin ni Diwata, naging successful siya nang siya lang. Hindi pwede. May negosyo ka At kaya naging successful ang negosyo mo dahil sa mga tao. Kahit pa sabi mong sobrang sarap ng luto mo,
kung wala rin lang naman bibili sa'yo, wala, hindi ka magkakaroon ng success na ganyan. 'Di ba? Hindi mo pwedeng sabing successful ang sarili mo nang walang taong sumusuporta sa'yo. Focus ako sa negosyo ko. Wala silang bilang ano man sabihin nila, wala akong pakialam. Walang bilang, ayan nakikita nga yung mga reply mo eh. Wala silang bilang. Ayan kawawa naman party list mo, di man lang pumasok sa top 10. Haha, ayan, yabang ka pa. Sabi mo, putang ina nyo, mananatili kang inggitera. O, kala ko ba walang bilang? Ano man sabihin nila, wala akong pakialam. At saka, hinihintay nila ang pagbagsak mo. Nararamdaman mo ba yun? Ayun ang mga taong inggitera. Nakikita ko sa social media yun, yung mas maraming natutuwa kapag alam nilang naghihirap ka na. Kasi naman, men, di ba? Hindi mo nakikita yung mga tao na natutuwa na naging successful ka dati. Ang dami nun eh. Meron nga umaway sa akin eh. Kapatid yata ni Tony Fowler yon. Nung nireakan ko yung kung paano ka ipagtanggol, nagagalit siya doon sa mga negative review sa'yo. Dati noon, naalala nyo ba yung dati? Nung unang nireakan ko yung si Diwata noon. Kasi may nagagalit na na vlogger na bakit daw sinasabihang hindi daw masarap yung yung pares niya. Ang sabi ko naman, review kasi iyon. Review yon. Hindi mo may expect na lahat ng sasabihin ng tao ay maganda. 'Di ba? Kumbaga, yun yung review niya. Kalayaan niya yon na magbigay ng opinion do sa binebenta ni Diwata. Hindi naman niya pinersonal si Diwata doon eh. Hindi naman niya sinabi mukhang kabayo si Diwata. Ang dinidescribe lang naman na nagre-review, okay ba yung lasa nung kay Diwata? Talaga bang masarap? 'Di ba? Sasabihin nila hindi naman ganong masarap. Paano naging paninira 'yon? 'Di ba? Amin ganun eh. Ganun yung nakikita ko. Kaya tuloy nung pinagtatanggol ka at nagmasungit ka, tangina mo mas gusto na lang namin na bumagsak ka. Kesa ganyan ka na, ang laki-laki ng ulo mo. Mga fallacy itong sinasabi ni Diwata eh. Social media, ay yung mga tao inggitera, nag-aabang lang ng pagbagsak ng isang tao na lumalaban ng patas. So ako naman kasi hindi ako apektado sa kanila kasi una, wala naman ako dapat ikatakot sanay ako sa hirap. Gusto na pag-survive ako sa ilanan. Self-defeating no? Tulay, ngayon pa ba na may business na ako, may mga negosyo na ako. At meron ka na pera. At saka hindi ko sila pinaputulan, alam mo kung bakit. Yung iba kasi dito, pinapatulan mo, may mga screenshot na nga minumura mo pa nga Tsaka the way ka magsalita dito, pinapatulan mo na. nakatulong ako sa kanila sa pamamagitan ng pagbablog nila, sinisiraan nila ako, kumikita sila, napakain nila yung pamilya nila dahil sa akin. Alam mo yon, nakuha mo yung point ko. Oo, nakukuha ko yan. Di ba? Taas ng niya. Correct. Ako yung kino-content nila kahit na hindi totoo, maraming nakikisakay, nagtitrending, kumikita sila. Ako yung content. Ibig sabihin, mga fans mo yun. Di ba? Mas malaki ang kita. Sa tingin mo ba, nung time na yun, nung time na sikat ka, wala ka nanonood sa mga vlog na mga antay sa'yo? Until na naging masungit ka na? Tingnan nga natin yung pinaka-old content ko kay Diwata nun. Tingnan natin ha. Pag against sa'yo yung vlog, akala mo kumikita. Hindi. Nito lang yung kumita dahil marami na kasing galit sa'yo. Diba? Tingnan natin yung pinaka-luma kong content kay Diwata. Nako-content na kita dati eh. Nun, di pa nga maka-1,000 yung views ko sa'yo nun dati eh. Diwata. Ito, yung kauna-unahan ko, 1,000 nga lang ang views ko. April 8, 2024. Isang taon mahigit na rin pala. Ayan tagapagtanggol ni Diwata Pares. Ito yung unang content ko sa'yo. Ang views ko nun, 1K. Diba? Tingnan natin ilan bang kinita niyan. Makikita dito ko ilan ang kinita nito eh. Saan ba makikita dito? Yung 1K na yan.
Ayan wala pa nga $1 ang kinita niyan eh. 'Di ba? Nung araw yan nung time na actually hindi naman pambabash, kinokontra ko lang yung mga nagagalit doon sa negative review mo. Dami ka pang defender nun dati. Ngayon, nung kinainisan ka ng tao, sakalang kumikita ngayon yung mga basher mo. Na sana hindi na nangyari kung naging mabuti ka lang. Nakakatulong ako sa kanila, pakain ng pamilya nila nang dahil sa akin. With your expense. Yes, so okay lang yon. Sa palagay mo, Diwata, bakit kaya... Parang lumalabas, wala na ibang trabaho yung yung nag-bash sa kanya. Or wala nang ibang topic sa vlog. Ironic eh. Yung mga supporter mo nga nang wala na maitopic sa ibang vlog na ikaw lang eh. Yung mga supporter mo yon, yung napapakain ng pamilya na ikaw ang topic. Pero yung mga basher mo kasi, di ba, hindi hindi lang naman ikaw ang topic nun eh. Ang daming natutuwa na ginaganyan-ganyan kanila. Hindi ko naman nila lahat, no? Ang Pilipino kasi talaga, karamihan dyan, parang madaming crab mentality talaga na mas gusto pa nila hilain yung tao pababa kaysa hilain pataas. So marami yan sa mga Pilipino. At saka... Policy na naman, hinila ka pataas sa lahat ng Pinoy dati nun eh. Binigo mo lang talaga. Di ba? Binabaliktad niya yung pangyayari. Ay, diwata. Ang depensa mo dito, hindi ko alam kung saan mo napupulot eh. Hindi ka hinila ng tao. Dahil kung hinila, from the very beginning, kung hinila ka ng tao, hindi mo mararating yung status na ganyan. Maraming sumuporta sa'yo, ultimong celebrity. Ugali mo lang talaga yung ganyan. Diba? Inspirasyon ka kasi dati eh. Kasi nakikita kasi ng tao dati na yung mga mahihirap na katulad mo na nagsumikap, na nagkaroon ng negosyo. Diba? Sa tingin mo ba nagagalit yung tao dahil sikat ka? Hindi. Nagagalit ang tao dahil mayabang ka. Dahil masungit ka. Doon sila galit, hindi dahil sikat ka or hindi dahil kumikita ka. Hindi inggit yung kasi mas madali na lang kasi sabihin na inggit eh, kaya ganun eh. Puro fallacy yung sinasabi ni Diwata. Ito pa yung mga dating mga videos mo. Yes, yung mga dating videos na parang pinaulit-ulit na nilalagyan na ng iba. Katulad niyan hindi naman inimbento itong video na to, talaga naman masungit ka Ibang dito. caption. Ang daming fake talaga sa social media nakikita. Kahit hindi man ako nag-post. Fake ba yan? Yan, nagsusungit ka na yan, men. Hindi naman fake yan eh. Talaga nakita lang talaga ng tao yung pagbabago mo. Nung time na sumikat ka na. Ibang-iba ka nung time na umuunlad ka, di ba? Ibang-iba ka nun. Anyway, yan na lang muna yung abutin na tayo ng 30 minutes eh. Kung magagalit kayo sa mga sinabi ko, di okay lang. 'Di ba? So, yun lang mga kababayan ko, magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.